Ayan, hello po. Good morning, good afternoon, or good evening po sa ating lahat. So, welcome po sa ating training for today. And today po, kami po is from Kaiser International Health Group. Actually po, ang Kaiser po ay nag-produce ng program or gumawa po tayo ng program. In particular sa programa din po ng government about sa pagbibigay po ng 7,000 sa lahat ng mga government employee, particularly sa mga teacher, no? This is about HMO, healthcare program ng government, na kung saan in line with that program, ang Kaiser naman po ay gumawa din ng program para at least masabayan po natin, maproteksyonan po natin yung ating mga kababayan, particularly yung mga teacher, at magkaroon po ng healthcare na kung saan magpipit yung binigay po na allowance ng government. Kasi in reality, alam naman natin na for only 7,000, napakahirap po na makakuha ng healthcare. At halos wala po nagpo-provide ng HMO sa halagang 7,000 for 1 year. And meron man siguro, alam natin yung coverage ay talaga namang napaka-minimal. But this time, ang Kaiser Health Group po ay magpo-provide talaga exclusively para sa mga kababayan po nating guro na maproteksyonan sa pamamagitan ng healthcare program. And bago po ako mag-start, kami po is from Kaiser International Health Group. And gusto ko pong ipaalam sa inyo na may dalawang klase ng healthcare. Ito po yung tinatawag na number one po yung short-term healthcare. Pag sinabi natin short-term, ito po yung renewable every year. Kaya ka lang i-cover sa loob ng isang taon. Okay, then yung isa naman po yung tinatawag na long-term healthcare na kung saan ito po ay savings program. Then pagkatapos ng savings program mo, kaya ka na pong i-cover hanggang age 100 years old. So, ibig sabihin, talaga makikita natin yung big difference ng long-term healthcare kumpara mo sa every year lang na kaya kang proteksyonan. And ang short-term po, kaya ka lang i-cover hanggat ikaw ay empleyado or sabihin natin hindi pa nagre-retire. Okay? So, ang itatackle po natin or i-discuss natin ngayon is short-term healthcare lang. Ito po yung provided ng Kaiser in line po sa project ng government. Okay? So, start na po tayo. So, sino nga po ba ang Kaiser? So, ang Kaiser po is a health organization or HMO na kung saan tayo po ay duly accredited ng Department of Health or DOH. And of course, ang company po natin ay under po ng SEC or Security and Exchange Commission. So, meron po tayong license under po ng SEC. At ang pinakamaganda sa lahat, tayo din po ay merong license ng Insurance Commission na kung saan alam naman natin, pag sinabing IC, napaka-limited lang po or minimal yung mga company na binibigyan po ng license ng Insurance Commission. So, ibig sabihin, just in case ano man ang mangyari sa company, protektado po yung investment natin, protektado po yung pera natin. Okay? And of course, ang ating medical director, walang iba po kundi si Doktora Lea Uy Yolo. Siya rin po ang PAMOK officer po dito sa Pilipinas or Philippine Association ng Health Maintenance Organization Companies. Okay, so ganyan po kalaki yung Kaiser and tayo po is more than 20 years na po sa healthcare industry dito po sa Pilipinas. Then pag narinig nyo po yung Kaiser, pagdating sa usaping healthcare, tandaan nyo po yung tagline natin. Pag sinabing Kaiser, your first name in healthcare. And of course, ano ba yung mission natin? Ano ba yung goal natin? Ang goal po natin, matulungan yung mga kababayan nating Pilipino na magkaroon ng magandang access pagdating po sa healthcare program. At higit sa lahat, magkaroon ng healthcare program na reliable healthcare products. Ibig sabihin, maaasahan, and ang pinakamaganda po, yung quality service 24/7. Okay? So, na-mention ko na yung 24/7. Ngayon po, gaano ba kalaki yung network ng Kaiser? Ang Kaiser po ay may more than 12,000 na accredited doctor sa buong Pilipinas. So just imagine, more than 12,000 and still growing. At ang pinakamaganda po nito, more than 2,000 hospitals and clinics po ang nako-covered and affiliated sa
Kaiser. And good news, alam nyo po ba na ang Kaiser po ay may sariling medical center sa mga malls like SM Malls and of course sa mga selected na SM Malls tsaka selected po na Robinson Malls. So yun po yung pinakamaganda, mas madali din po natin ma-access yung mga clinic natin. And nasaan ka man ngayon sa Pilipinas, ang pinaka-good news po, madali mong mahanap yung mga accredited hospital na malapit po sa inyo. Okay? So yun po yung isa sa pinakamaganda. Then another thing po, ito po yung masasabi natin na pinagmamalaki, isa pa sa pinagmamalaki ng Kaiser. We offer 24/7 customer care center. Ibig sabihin po, anytime na ma-confine ka, anytime na magkasakit ka, wala pong problema sa pag-approve ng health card mo. Kasi tandaan nyo po, ang Kaiser ay nag-o-offer ng 24/7 customer care. Ibig sabihin, nagagawa po natin yon kasi may sarili po tayong call center. Kaya anytime na ma-confine ka, anytime na magka-problema ka sa health, nandyan po lagi ang Kaiser. And good news kasi lagi po tayong may mga available na liaison officer. Yan po ang isa sa pinakamalaking advantage na meron po tayo. Kasi ako po personally sa company, na-experience ko po talaga iba't ibang healthcare, iba't ibang HMO provider, pero napakahirap po talagang magpa-approve kasi napakahirap tumawag kasi wala silang sariling call center po. And yun po yung pinakamalaking advantage ng Kaiser. Okay po? Then, syempre po, ang Kaiser po is accredited ng lahat ng hospital po dito sa Pilipinas, especially yung mga private hospitals. Kaya kung kayo po ay nasa malapit sa private hospitals or may private hospitals po sa inyo, good news kasi mas madali po silang ma-access. Okay, kagaya po rito sa amin sa Laguna, particularly dito sa Cabuyao, yung nakikita nyo po, naka-indicate po rito, no, every time na magpe-present po kami sa mga teachers, sa mga client po natin, pinapakita natin ano ba yung mga hospital na accredited po yung Kaiser. So dito sa Laguna, Santa Rosa, Cabuyao, and Calamba, grabe po, napakarami pong hospital. Kaya hindi po mahirap na tumakbo agad sa hospital kapag nagkaroon ng emergency or talagang needs po na kailangan ng attendees or attendance ng mga hospital. Okay po? Then, kung gusto niyo naman po talagang class na class, sabihin natin gusto natin sa mga mamahaling hospital, ika nga, di ba? May pambayad naman tayo. Good news, alam niyo po ba na tayo po ay accredited or meron din access sa mga major hospital sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Manila, maging sa mga probinsya po. Kagaya ng Asian Hospital dito po sa Manila, sa Alabang, Makati Med, St. Luke's. So just imagine, marami po, actually marami sa mga IMG members po na mga may Kaiser na talagang nasa St. Luke's pa nagpapa-hospital. Kasi nga po, tayo po ay may direct access po sa mga major hospital. Okay, kaya naman po, we are so proud na ipakilala po sa inyo yung Kaiser. Introduce sa inyo ang Kaiser kasi accessible po tayo sa lahat, even sa mga major hospital. Okay po? Then next, gusto ko lang ipaalam po sa inyo na ang Kaiser po ay merong exclusive broker. Walang iba kundi ang IMG. So ako po ay member ng IMG, kaya kami po ay may karapatan, may power, and may authority na maging broker at i-introduce po yung Kaiser sa inyo. Only IMG member lang po ang exclusive broker ni Kaiser. Okay po, kaya kahit gusto natin bumili ng Kaiser product, hindi po tayo makaka-access. Kailangan po muna tayong dumaan sa mga broker ni Kaiser, which is ang IMG po. Okay? So, ngayon ang question, sino nga ba yung mga eligible na makakuha nitong tinatawag nating Kaiser program, which is only 7,000. Okay, ang Kaiser program po na provide natin ay pwedeng-pwede po especially sa mga government personnel employed, particularly po sa inyong mga teacher. Okay? Kasi nga po, ang Kaiser ay gumawa ng programa, dinesign talaga particular sa 7,000 na program ng government. So just imagine, for only 7,000 pesos, magkakaroon ka na ng HMO. At ang good news po, yung HMO mo, cover siya for the whole year. And makikita nyo po ano ba yung mga coverage natin along the way.
Okay, makikita nyo ano ba mga hospital, ano ba yung sakit na pwedeng i-cover, magkano ba yung benefit limit na kayang i-cover, kaya bang i-cover yung APE, kaya bang magpa-consult. So tingnan po natin lahat yan. Okay? So ang kailangan lang po sa isang school, dapat meron po tayong authorized or designated na mga signatory or nagre-represent po ng ating school o ng government offices. Then, pwede po yung principal or kung sino po yung inassign nyo na head. At least, ang minimum po natin is nasa mga 10. Dapat hindi po bababa ng 10 members kasi sobrang liit po, sobrang baba na po nung annual premium natin which is 7,000. And of course, kapag nag-submit po tayo, kaya ang gusto namin is magawa nyo po ito ng mas mabilis, mas maaga makapag-decide kayo kasi hindi po ibig sabihin na kapag nag-apply po tayo is maa-approve po agad tayo. Kaya kailangan pong dumaan pa sa underwriting section po na kung saan dapat mag-comply tayo sa mga guidelines ng Kaiser. Kaya nga po kami sinasabi na po namin agad ng mas maaga na sana ma-settle po natin para at least ma-review po agad and ma-approve po. Okay? So klaro po ba? So congratulations po sa mga school teachers natin. Okay, so ang question, sir, sino po yung mga qualified or mga eligible po? Ang good news, if you are between 18 to 65 years old, qualified ka na po na teacher. So don't worry, I'm sure lahat naman po ay papasok sa ganitong age bracket. Then, pagdating naman po sa usapang dependent, kung halimbawa tayo po ay teacher, then gusto po natin na i-extend yung ating healthcare program, don't worry, pwede po nating i-cover yung mga dependent natin. But this time, uunahin po muna natin yung mga principal na members. Ibig sabihin, tayo po ng mga teacher, then later on, pag-uusapan naman natin yung particular sa dependent. And after the meeting, pwede po nating pag-usapan, magkakaroon po tayo ng Q&A. Ngayon, pag-usapan po natin, ano ba yung 6 na ino-offer ng Kaiser? Anong services po yung ino-offer ng Kaiser? Number 1, ito po yung preventive care. Ibig sabihin, wala ka pang sakit. O, diba? Kaya ka ng proteksyonan ng Kaiser, kaya ka na po niyang tulungan. Another thing is dental care. So, particular sa ngipin. So, hindi lang pala hospitalization. So, kahit sa ngipin po natin, kaya po tayong tulungan ng Kaiser. Inpatient, yan, kapag na-hospitalize po tayo, diba, na-confine po tayo, nandyan pa rin po yung Kaiser sa atin. And good news kasi napakalaki po ng ating coverage. Diba, yung ating maximum benefit limit. And outpatient care, kung ayaw mo naman magpa-confine, kaya mong umuwi agad, magpa-check up lang, diba, magpa-consult, okay din po yun kasi covered din po lahat ng expenses natin pagdating sa outpatient care. So, i-discuss po natin lahat po ng details niyan. And emergency care. So just in case nagkaroon ng emergency, saan ba ako pwedeng tumakbong hospital? Magkano ba yung dapat dalhin ko? Kailangan ba akong magdala ng pera? O i-cover na pong lahat yan. So dapat malaman po natin yan. Importante malaman natin yan sa mga healthcare provider na meron po tayo. And lastly, yung tinatawag nating financial care or financial assistance ng Kaiser. Ito po yung good news. Para po sa inyong lahat, dinesign po ni Kaiser, hindi lang po yung HMO ang pinrovide po sa mga teacher. Kundi, even po, just in case may mangyari sa atin, na kunin po tayo ni Lord or may maputol po sa atin, alam nyo po ba ang Kaiser ay nagpo-provide pa rin ng financial care or financial assistance? Yun po yung pinakamaganda dyan. Okay? So, ganun po tayo pinoprotektahan ni Kaiser sa halagang 7,000 po isang buong taon na premium po natin. Okay, so himay-himayin po natin. So unahin natin yung preventive healthcare. So ibig sabihin, habang wala ka pang sakit, may nararamdaman ka pa lang, pwede na po yun. Covered ka na agad ni Kaiser. So paano po yan, sir, yung preventive healthcare? So pwede ka na pong magpakonsulta, pagpa-check, di ba, sa mga espesyalista. Pwede na po yan. Pwede na po yung kunyari may history ka, then may nararamdaman ka ulit, ramdam mo, bumabalik, pwede mong ipakonsulta yan. Kino-cover na rin po yan nung Kaiser natin. So just imagine, ganong kalawak yung coverage po ng ating healthcare program. Mga periodic monitoring ng health problems natin, covered pa rin po yan. Even po yung vaccines, yung mga flu vaccines,
anti-tetanus, covered din po yan ng Kaiser. Meron po syempre tayong maximum benefit limit. So again, yun yung kagandahan. Talagang mapoprotection na natin yung ating sarili. And kahit po yung mga kagat, di ba, kagat ng aso, kalmot ng pusa, good news po kasi kino-cover din po yan. So up to 10,000 pesos po per member per year yung coverage natin. Kaya pag nakagat po tayo, nakalmo, tama na po yun. Next year naman ulit, di po ba? Ibig sabihin, kailangan talaga tayong doble ingat. And just imagine, di ba, kinakabahan tayo pag nangyari yan kasi napakabigat sa bulsa. But good thing dahil may Kaiser po tayo, di ba, na nandyan lagi para handang umalalay sa atin, meron kang peace of mind just in case may mangyaring ganyan. Ayaw naman nating mangyari, pero yun ang pinakamaganda kasi you are protected. Okay po? Klaro po yung preventive healthcare? So, another thing ng preventive healthcare, yung familiar po sa atin na APE. Karamihan po ng mga teacher, nire-required po talaga yan every year. So, just imagine, magbabayad ka pa, maghahanap ka pa ng doktor, kinakabahan ka, mag-iipon ka, talagang namumroblema tayo sa APE. But good news dito po sa Kaiser, na healthcare program na binigay sa atin ng Kaiser at in coordination sa government po, libre na po yung APE, kasama na po yan sa health coverage po natin. Okay? Kaya hindi na po kayo mamomroblema. Then, another thing, inpatient, ito na po yung pag na-hospitalize po tayo. Siyempre, ang pinakamahalaga po sa inpatient care, sir, saan po bang room kami pwede? Diba? So, ang room and board po natin is semi-private room. So, good news, hindi po tayo sa ward kasi semi-private room po and up to 800 pesos ang coverage. So, ibig sabihin, pag 700, 500 lang yung coverage, o di ba may sobra pa kayo? O, magagamit nyo pa po yun. Pero kapag gusto nyo pong magpa-upgrade from semi-private into private, pwede din naman. Kaya lang, yung mag-exceed sa 800, tayo na po yung magko-cover nun. Pwede ka pong magpa-upgrade, but of course, tayo na po yung mag-shoulder nung exceeding amount po. Okay? So, lahat po ng gamit sa hospital, operating room, recovery room, mga medicine, x-ray, laboratory, lahat po yan, even po yung professional fees ng mga doktor po, surgeons, lahat po yan ay kino-cover natin. But of course, meron po tayong tinatawag na maximum benefit limit. And ang pinakamaganda po sa lahat kasi, sa healthcare program po natin, hindi lang po siya nakatutok sa isang sakit. Kasi yung maximum benefit limit po natin is worth 75,000 pesos. And ileles pa po doon yung more than 20% na PhilHealth. Kaya halos aabot ng 100,000 yung total na coverage po noon per sickness, per illness. So, ibig sabihin, pag sumakit ang ulo mo, na hospital ka, gawa ng sa ulo mo, walang problema, 75,000 yung coverage niyan. Yung sa paa, sumakit din, nagkaroon ka ng problema, huwag kang mag-alala, another 75,000 po yun. Kasi kada sakit, 75,000. Ganun po kalawak yung coverage natin. Okay? So, yun po yung pinakamaganda na may offer po natin sa inyo. And, syempre, meron kang peace of mind. Alam mong anytime na may mangyari, magkaroon ng accident, magkaroon ng emergency, magkasakit ka ng hindi inaasahan, alam mo may masasandalan ka at may po-protection po sa'yo. Okay po? Maganda po ba yung Kaiser? Yan po yung pinoprovide natin ngayon. So, another thing, yung mga services po natin, mga medicine, covered po yan lahat. ICU, chemotherapy, dialysis, covered din po yan ng Kaiser. Part po siya ng inpatient care natin. Then, another thing po, yung mga procedures. Ibig sabihin, kapag na-recommend ng doktor na dapat dumaan ka ng laparoscopic surgery, don't worry, may mga ano po yan, may mga benefit limit din po. Mga angiography, ayan po, nakalagay yung mga amount kung magkano yung coverage. Yun po yung kagandahan. So, pwede ka palang magpa-procedures, covered na agad ng mga ng healthcare program na meron ka po. Okay, ito po yung ibang list. So, hindi ko na siya i-mention.
So, hingin na lang po tayo ng copy or provide na namin kayo ng copy. Okay, next po natin, outpatient care. Sir, paano yan? Halimbawa, sumasakit ang tiyan ko, pero ayaw ko namang magpa-confine kasi alam ko tolerable naman. Pwede po yun. Yan po yung tinatawag na outpatient care. So, paano po yan? Check natin. Ang outpatient care, kagandahan po, pwede ka pong pumunta sa hospital, dala mo yung card mo, pwede ka magpa-check up, regular consultation, magpa-treatment, pwede po yun. Diba? Kung i-refer sa mga espesyalista, pwede po yun. ENT, lahat po ng i-require nila, laboratory, x-ray, mga diagnostic examination, lahat po yun. Iko-covered po natin yun. Siyempre, dapat accredited physician po yung magko-conduct nun. But good news, sabi nga natin, more than 20,000 yung accredited physician po natin. Kaya lahat po halos nako-cover natin. Okay? So, ang importante po, kapag nag-request po tayo ng Magic 12, Magic 8, yan, importante po yung may referral ng doktor para makapag-proceed yung procedures na gagawin. Okay po? Klaro po ba? Another thing, another benefits po natin and coverage, yung tinatawag na emergency care. So, ibig sabihin, pag emergency ba sir, covered pa rin kami ng Kaiser. Ibig sabihin, wala na ba kaming poproblemahin? So, check po natin. Just in case po magkaroon ng emergency, good news po kasi wala na kayong poproblemahin. Diba? Sabi nga, the following benefits are covered for members in emergency case. Diba? Nasa critical na condition tayo caused by illness or injury, don't worry po. Covered po yan. Even mga physician services, mga medicine na na-utilize po natin, yung mga ginagamit na dressings, lahat po yan ay covered po ng Kaiser Healthcare Program po natin. Okay? Klaro po? Yan, mga oxygen, mga x-ray laboratory, kasama po yan. Covered pa rin po yan. Ito lang po yung question. Sir, paano po kung halimbawa, dinala namin yung kamag-anak namin or kami, mismo nadala po kami sa mga hindi accredited na hospital. Pero meron namang hospital din na accredited. Halimbawa, pinili po natin kasi yung mas malapit kasi nga critical. Diba? Sabi natin nasa critical na condition. Pero meron naman mga accredited na hospital. Kapag ganun po, allowed po siya. Okay? I-reimburse pa rin po ni Kaiser yung 80% ng total hospital bill po natin. Yun po yung kagandahan. Pero syempre, meron po yung konting investigation kung talagang critical po siya. Kasi imagine mo, meron namang accredited. Bakit sa non-accredited ka pumunta? Hindi po ba? So nauunawaan po natin yung distance na binabiyahe. Kaya kino-covered pa rin po siya. Okay po? Yun yung pinaka-the best din po doon. Then another thing, kung wala naman pong hospital na accredited sa area nyo, good news, reimbursable po siya 100%. Pero ito napaka-minimal po ito, nasa mga liblib na lugar po ito. So karamihan ng mga non-teacher natin, naka-expose po siya, di ba? So ibig sabihin may mga hospital po na malalapit. Pero just in case, nagkaroon ng senaryo na nandun ka sa isang liblib na lugar, don't worry, mare-reimburse po 100% yung ibinayad po natin. Okay? Klaro po? Then, dental care. Ito po yung panglima. Ano nga po yung mga coverage ng dental care? So, check po natin. Consultation and dental examination, kasama po siya. Covered pa rin po siya. Kahit nga po yung mga dental nutrition and dietary counseling, kasama po yan. And syempre yung pagpapabunot ng ngipin, yung tinatawag natin mga simple tooth extraction, covered po. Hindi po kasama yung mga wisdom tooth, lalo na yung mga nangangailangan ng operation. Hindi po yan kasama. Okay? Yung temporary filling or pasta, unlimited po. Pwede po yan, kino-cover din po yan. And annual prophylaxis, ibig sabihin, pagpapalinis po ng ngipin, pwede po yan. Wag lang po yung severe na cases, yung parang 5 taon nang hindi nalilinis, di ba? Dapat po, nagpapalinis din po tayo. But this time, magiging regular na yung cleaning natin kasi nga po, covered na po tayo ng Kaiser. So just imagine, for only 7,000, lahat po yan ikino-cover. Okay? Lahat po ng benefits na na-mention po natin,
kino-cover. And another thing, ito po may good news pa ako. Ito po yung tinatawag nating financial care assistance. Na kung saan po, kapag ang principal members ay kinuha ni Lord, diba? Wag naman sana. Due to natural death, good news po, merong financial assistance ang Kaiser International Health Group. Ibig sabihin, magbibigay po ng worth 10,000 sa family members po na maiiwan natin. So just imagine, tayo lang po ang merong ganitong programa. Diba? For only 7,000 pero grabe yung coverage. And kapag accidental po yung kinamatay ng pasyente, ano pong mangyayari? Nadodoble po yung coverage which is umaabot ng 20,000. Wag naman sana. But ang tanong, sino makakapagsabi? Ganun po kaganda yung financial care assistance ng ating program. Exclusively dinesign po ito para sa mga teacher this year. Kasi nga po, kahit papano po, nandito ang Kaiser para protektahan ang mga teacher at suportahan po yung government project. Okay, klaro po? Maganda po ba yung anim po na healthcare assistance na pinrovide nung Kaiser? So, ngayon po, pag hindi naman po namatay, naputulan, wag po kayong mag-alala. May mga corresponding amount po bawat parts ng ating katawan. So, wag naman sana, di po ba? Okay? Pero at take note lang po natin sa financial care assistance, syempre po dapat yung yung pagkamatay natin, hindi tayo yung nagkusa o yung nag-provoke. 'Di ba? Kahit yung pagpapakamatay, hindi po siya mako-cover. Even po yung nai-engage po tayo sa mga political activities, yung mga riot, yung mga ganyan, mga trouble, mga gang, hindi po yun cover kasi tayo po yung nag-provoke nung ating kamatayan. Okay? Klaro po? Tingin ko naman wala namang gagawa niyan. Then, syempre, may mga areas po tayo, may mga geographical areas na talagang hindi po kino-covered nung pinaka-insurance po. Yung tinatawag nating financial care assistance. And ito po yung mga list kasi nga po medyo may mga areas talaga na hindi maiiwasan to. Okay po? Then, sabi ko nga po sa inyo, tayo po kapartner natin ang PhilHealth na kung saan every time na meron po tayong bill, ang good news, babawasan po yan ng PhilHealth ng 20% or more. Depende po sa PhilHealth. Kaya yung bill natin, liliit ng liliit, yung coverage natin, lumalaki po. Lumalaki yung coverage. Kaya nga sabi ko sa inyo, halos umabot po tayo ng 100,000. Kada sakit pa po yun. Okay? So, maganda po ba? Okay, so proceed po. Ayan. Question, sir. Paano yung may mga pre-existing condition? Yung mga may sakit na. Good news po, para po hindi na patagalin yung usapan, lahat po ng pre-existing covered pa rin po natin. Okay? Kaya kung may pre-existing ka, ayan, good news, kailangan mo ng HMO, magagamit mo na agad. So, grabe, may peace of mind ka na alam mong hindi ka gagastos ng gagastos. Okay? Kaya napakaganda po ng tulong din sa atin ng government. Then, ito po yung sum list ng mga pre-existing at marami pa po. So, kunin na lang po natin yung copy. Okay, dreaded disease, sir. Ito yung mga gamutang matagal, yung pangmahabang gamutan. Kino-cover din ba yan? Yes po, kino-cover po yan. Cardiovascular disease, diabetes mellitus, lahat po yan. Liver, chronic kidney, kino-cover po yan lahat. Okay, syempre, meron po tayong tinatawag na benefit limit, particular po sa bawat sakit. Okay, yan po yung pinakamaganda. Kahit dreaded disease is nako-cover pa rin po natin. Then, syempre, may mga exclusion din po. Ito po yung mga nagre-request ng private nurse, private doctor. Hindi na po yun kasama. Mga extra na kama, ito po yung food na gusto ko, TV, electric fan, di ba? Pag pwede po ba magpalagay ng upuan dito tapos may refrigerator, di po ba? So, hindi na po yun. Pwede po kayong mag-request pero hindi na po yun kasama sa sino-shoulder ng ating program. Okay? Ganun din po yung mga corrective eye surgery, yung pagpapaganda, di ba? Kunwari may problema sa mata, pinakorek mo po, hindi na po yun cover. Pagpapatangos ng ilong, pagpapaganda ng, pagpapaano ng ano yan, pouted lips ba yun? Tinatawag, hindi na po yung cover. Okay? So, yun lang pong mga sakit ang kino-cover natin. So, hindi po kasama yung beautification. And, syempre, yung maternity care,
kapag po tayo ay buntis, pwede po tayong magpa-consult, magpa-check up, cover po yun. Pero yung mga panahon na mga anak na po tayo, may mga problema pa po sa tiyan, hindi na po siya kino-cover. Basta ang dahilan po ay pagbubuntis, no? Kasama po sa pagbubuntis. Okay, so summarize po natin. Ang premium po natin magkano? Only 7,000 pesos. Pero ang coverage po natin yung 6 na healthcare program na binanggit po. Okay, or assistance program. Room and board natin, semi-private, 800 pesos only. Mas mababa, okay. Mas mataas, pwede po nating dagdagan. Depende po sa inyo kung gusto nyong i-upgrade. And again, maximum benefit limit natin or MBL is 75,000 per illness. Hindi po isang sakit lang. Hindi po isang taon 75,000. Kada sakit po 75,000. Ganun po kalawak yung coverage natin. And good news, ibabawas pa po yung 20% ng PhilHealth. Kaya halos aabot ng 100,000 yung coverage natin. Okay? So, ito po, kung gusto nyo bisitahin yung ating website, www.kaiserhealthgroup.com para makita nyo po all about the Kaiser program, mga client po natin, yung services na kinokontak po natin. And then, syempre, meron po tayong list ng mga accredited hospital and clinic. So, once na naging Kaiser policy holder kayo, meron po yan ma-access yun sa online and meron din po kaming copy. Pwede nyo pong itanong sa amin anytime. Okay, ito naman po yung ating Kaiser Call Center Hotline. So, kahit ano po yung cellphone nyo o telepono nyo, pwede nyo pong ma-reach out yung ating 24/7 na hotline. Okay, so once again, thank you so much po. And hopefully, kagaya po ng ating mga ambassadors, si Ms. Cheryl Cosim and Ambassador Sir Daniel Padilla, and maging part din po tayo ng Kaiser Health Group. Again, dalawang klase, isang short term, isang long term. Ang diniscuss lang po natin sa inyo ngayon, overview po ng ating short term na particular po sa project ng government para sa mga para matulungan yung mga kababayan po nating teacher. So once again, thank you so much po and God bless po sa ating lahat.